Okay, what's up mga kakulit? Nagbabalik na naman ang inyong host. Walang iba, kundi si Boy Kulit. Ayan, so nagbabalik na naman tayo mga kakulit. At alam niyo kung anong topic natin ngayon is ituturo ko sa inyo paano ninyo makikita kung eligible pa siya or ilan pa ba or ano-ano pa ba ang mga requirements na kailangan ninyong matapos para ma-monetize yung inyong mga channel. And of course, habang nandun tayo, habang pinag-uusapan natin yan, ituturo ko din sa inyo or a-advisean ko rin kayo kung paano ang gagawin ninyo. Kasi yung ipapakita ko mismo is yung aking account na may violation at hindi siya monetize. Ito, yung sinimulan ko 2016 na biglang nawala yung kanyang monetization. Okay, so wala nang patumpik-tumpik pa. Simulan na natin to, pero bago ang lahat, nag-subscribe lang po kayo sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pang mga videos natin, lalong-lalo na sa mga beginners. Okay, disclaimer lang po ito. Bago ko po sinimulan tong video na to or paggawa ng mga content na tulad nito is nag-research pa po muna ako ng mga sasabihin ko bago ko to isimulan ang mga ito. Pero na-experience ko na rin po yung iba dito kaya gusto ko lang pong i-share at bibigyan ng advice yung mga bagong mga content creator na nagsisimula pa lang. Kasi ang alam ng iba, madali lang ang gumawa ng content, mag-upload ka lang ng mag-upload at magkakaroon ka na ng dollars. Siyempre, dollars ang usapan natin dito, pero hindi nyo alam kung paano ang struggle ng isang vlogger. Okay, so tara na, pasok na tayo at simulan na natin. Focus lang po kayo sa screen sa ating side para makita ninyo yung mga process. Okay, so magsasalamin tayo para dagdag focus. Joke lang, para iwas radiation kasi may ano na ang mata ko at tumatanda na tayo kaya kailangan na natin ng another protection para hindi lumala. Kaya kayo na mahilig, dapat kailangan laging may protection. Bahala na kayo kung ano ang pagkaintindi ninyo sa mga laging mahilig at sa kailangan ng protection. Okay, tara na! Ayan, nandito na tayo sa dashboard ng ating page. Etong page natin is yung Boy Kulit. Ito yung dating ginagamit ko sa pag-upload, pero since nga nagka-problema, hindi na ako nag-upload, pero always na ina-update ko na kahit mag-post ako ng kahit anong picture para hindi ka mawala. Once kasi na-stop mo yung isang ginagawa mo sa mga social media posting mo, permanently na hindi ka na rin papansinin ng mga followers mo. Kagaya ko, patay hindi ako, pero dahil love na love ko yung mga followers ko at gusto kong i-share yung mga napagdaanan ko, is eto, ginagawan ko kayo ng content para matuto kayo, baka sakaling ma-monetize pa kayo sa inyong mga Facebook pages. And congratulations in advance. Okay, so dito sa Boy Kulit natin, ipapakita ko sa inyo yung mga dahilan at yung mga causes kung bakit yung mga ibang pages hindi na monetize. Okay, number 1, bago ang lahat, i-check ninyo yung professional dashboard ninyo. Siyempre, sabay na rin yan, ituturo ko sa inyo kung paano ninyo i-check. Pagkapunta ninyo sa dashboard ninyo, ayan, punta kayo sa Meta Business Suite. Pagkapunta ninyo sa Meta Business Suite, pupunta kayo sa Meta Business Suite na re-recta mismo sa account ninyo. Pagkapunta nyo dyan, punta kayo sa may monetization. Okay? Click nyo yung monetization. Madami pala akong message. Hindi ko pa nabubuksan tong mga to. Lumalabas dito sa akin na no monetization policy or no monetization violation. Pero once na chinek mo ito, page eligibility, ayan. So actually may stars na rin ako. Pagka-check mo yan, lalabas yung in-stream ads at makikita mo dito, criteria not met. Pero nung way back February is criteria was already met. So nag-apply ako, pero nung pagka-apply ko, is pumasok nga siya, wala pang isang linggo, is binawi agad. Okay, reason. Ano nga ba ang rason kung bakit binabawi agad ni Meta? Ayan. So, ito yung engagement na kailangan mo 60 minutes, nag-back to zero ako dito.
mamaya natin sagutin yung mga rason, ha? Okay, dati, etong eligibility ko na to na 60 minutes, 60,000 views ang kailangan niya. Minutes views ang kailangan niya. Hindi yung 60,000 na nanonood. Minute views ang bilangan dito. Okay? So, dati is kompleto ko siya. Pero ngayon, 2%. Bakit naging 2%? Naging 2% kasi nga, dinelete ko lahat ng mga nandun sa aking page. Lahat ng mga videos, dinelete ko po lahat kahit masakit yung loob ko kasi may mga million views na ako doon. May mga 200,000, 400,000 views. Masama yung loob ko kasi bakit ganun? Reneview, nung nag-apply ako, reneview ni Meta, tapos, pinayagan niya ako magkaroon ng in-stream ads, wala pang isang linggo, na take down agad. Kasi nga, nung chinek niya, yung aking account, na-detect niya lahat ng mga violations ko. Nagsimula sa copyright, re-upload, fake engagement, flag behavior. Yun yung mga dahilan kung bakit hindi nag-push through yung aking in-stream ads sa aking page. So, ang katanungan ng madami, mababawi mo ba agad yun yung natanggal na in-stream ads mo? Ang sagot ko dyan is, ako kasi, hindi ko na yan basta-basta mababawi kasi parang nag-back to zero ako. Parang gumawa ulit ako ng bagong page ko na nagsisimula ulit. Kasi ang ginawa ko dyan, para malinis ko lahat ng mga pinag-share ko or pinag-post ko, nag-delete ako sa buong mga uploads ko. Kahit ilang million views pa yan or kahit 200,000, 300,000, 400,000 or million views pa yan, kung may violation ka dun sa video na yon, you need to remove it para ma-push through yung inyong monetization. Kasi kung ikaw na vlogger or ikaw na content creator is nag-goal ka na makakumita sa iyong page, is kailangan malinis yung page mo. Pero kung ikaw na vlogger na gaya ko, gumagawa lang ako ng content para i-share ko sa inyo yung mga experience ko na kahit wala akong pakialam kung kikita ba ako or kung may makukuha ba ako sa ginagawa ko, okay lang sa akin ngayon kasi alam ko na yung hirap. So, itong ginagawa ko is para makatulong sa mga bagong content creator para iwasan nila yung mga previous na ginawa ko para ma-monetize sila agad kahit wala na akong bayad sa mga yon. Ang importante, na-share ko yung experience ko at yung mga ibang research ko. Okay, so nakita ninyo dito sa create engagement content is ito yung 60,000 views na kailangan mong mapuno iyan bago ma-approve yung in-stream ads mo. Okay? So, kompleto na ako. Marami na akong video kasi bago nga nakapag-upload ulit ako ng mga bago. So, kompleto. May mga active videos na rin ako. Pero, nakakapanghinayang lang talaga. Kaya nawalan ako ng gana. Kaya nag-focus na lang ako sa aking business. Kaya pati yung ating YouTube channel is naapektuhan na. Pero dahil nga maraming sumusuporta sa atin at maraming nagtatanong sa atin, gusto ko tong i-provide this opportunity. I want to provide this opportunity na i-share sa inyo yung mga experience ko para hindi ninyo ulitin yung mga experience ko. Okay? So, one is flag content, copyright, fake engagement. Yun yung mga main reason kung bakit nababawi agad yung ating mga monetization or yung ating mga in-stream ads. Kahit may ads ka na, i-on hold pa rin yan ni Meta kung may mga violation ka. Okay, so ayan. So pinakita ko na sa inyo, ayan. Actually, kompleto na to dati last February, pero dahil nga nag-back to zero ako, tinanggal ko lahat and then parang nawala na talaga ako ng focus. Nag-focus na lang ako sa business namin, okay? Yung business namin is kung magagawi kayo dito sa Nueva Vizcaya is madadaanan nyo po yung aming maliit na restaurant, Highway Diner po yung pangalan. Nasa highway lang po mismo. Okay, so ayan. So pinakita ko na sa inyo and then bago ninyo i-check lahat, i-check nyo rin tong policy issue. Pagkapunta ninyo dito sa policy issue, lalabas lahat dyan kung ano yung mga na-violate mo. Pinapakita lang niya sa akin na no monetization violation dito sa akin. Wala daw ako na-violate sa partner monetization policies. Pero pagpunta ko dito sa monetization tools is meron siyang ipapakita sa akin dito. So,
Okay. So, okay na daw. Ngayon ko lang i-check yung page ko. Okay na daw yung page ko. Wala na daw siyang issue dati. Pero, if you will check here sa aking phone is, ipapakita niya. Parang medyo kasi mas bet ko pang mag-ano sa phone kesa sa laptop. Okay, so, ayan. So, ayan, ipapakita ko. Monetization issue, ayan. So, search lang natin, ayan. Monetization issue, ayan. Ipapakita ko lang sa inyo. Magkaparehas lang to, pero, ayan. May earnings na rin ako dito, and then, in-stream ads, ayan. Okay, so, ang hindi ko na lang talaga na tatapos dito sa akin is, yung 60, ito. Yung, ito. Ayan, 60 minutes. And then, yung 60 minutes na ano ko. And then, meron akong violation sa content monetization policy. So, matagal na tong violation ko at hindi ko siya matanggal-tanggal kahit dinilit ko na agad. Kaya nawalan na nga ako ng gana. So, alam ko kasi, tanggap ko kasi sa sarili ko na may mga violation ako kasi dati ginagawa ko rin yung share to share, comment to comment, follow to follow. Ayan. So, ayaw ni Meta yon. So, dahil doon, nag-back to zero yung account natin. Okay? So, ayan. Diyan nyo lang makikita yung mga violations ninyo at yung mga iba pang mga kailangan ninyong malaman. Okay, so balik tayo kay Boy Kulit. Okay. Dito kay Boy Kulit, makikita nyo dito yung mga iba pang mga page. Pag gusto niyo talagang ma-check, punta lang kayo dito sa page recommendation. Pagkapunta ninyo dito sa page recommendation, makikita nyo agad kung recommendable ba kayo or hindi. And then, i-check ninyo yung page status. Ito. Yan yung page status natin. So, sinasabi niya na has no issue, pero pag i-check mo, meron daw siyang content monetization. So, appeal ako ng appeal, yun din ang mali. Huwag kayong magdire-diretso appeal kasi mai-spam kayo sa mga inbox ni Meta. Kaya kapag nag-appeal kayo ng isang beses lang dapat. Ayan. Ayan. Eligible for monetization. I-check natin yan. Ayan. Gaya doon, bumalik tayo sa dati. And then, ayan. Babalik din lang tayo sa dati. Okay. So, actually, nag-go na yung ating mga monetization. Pero eto nga, good news. No violation to show, sabi niya. Pero, pagpunta mo dun sa Meta Business Suite, dun mo makikita talaga yung tunay na dahilan kung bakit may mga, may mga violation ka. So, ayan. Ayan, check natin, ayan. Things that affect your eligibility, policy violation, not following our rules, or being banned from running ads will cause your content or page to lose the eligibility to recommend. Ayan. Ayan. So, magbasa-basa kayo sa mga, pagbaguhan pa lang kayo, magbasa-basa kayo sa mga settings ng inyong mga pages. So, actually, pwede po akong mag-appeal dito. I-screenshot ko lang po siya para mag-appeal ako. Pero hindi ko na siya ginagawa kasi ayaw ko lang mag-appeal kasi nga, mas lalo akong ibaband ni Meta. So, inaantay ko na lang yung approval niya na, sige, pwede ka na ulit mag-upload dito. Okay? So, ayan. I hope may mga natutunan kayo sa mga pinagsasatsat ko dito kahit ang gulo-gulo. And bago natin sagutin kung anong reason nga ba ang mga violation na yan is gusto ko pong magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. Okay? So, number one reason po dyan is yung flag content. Kung bakit nga ba tayo hindi na monetize agad. Flag content. Bakit flag content? Yan, yung flag content is yung sinasabi ko na share to share or follow to follow. Huwag ninyong gagawin yan. Kapag member po kayo ng isang group or may mga groups kayo, don't share your video na galing sa inyong page dun sa mga group or even daw sa inyong mga group chat. Kasi nadedetect yan ni Meta kung sineshare mo siya sa iisang group or sa maramihan. So, magfo-fall yan ng fake engagement. So, connected siya. Magfo-fall yan ng fake engagement and flag content.
alam nyo, ang pinakamatinding violation is flag content. Hindi mo na siya kasi agad-agad mababawi at 50-50 na po talaga siya na babalik sa inyo yung inyong mga monetization, ang inyong mga monetization pag nagka-flag content kayo. Okay? So, sana nasagot ko, and kung gusto nyo pa ng mas maraming tanong, i-follow nyo lang po sa aking Facebook page, Boy Kulit nga, active pa naman po siya, and then Ian Carl, kung gusto nyo ng mas mabilisang reply sa inyong mga messenger, and of course, pwede po kayong mag-comment sa ating comment box dito sa YouTube, mababasa ko pa rin naman yan. Yan! So, eto nga po pala si Boy Kulit, at maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa akin, and welcome to my YouTube channel. Please don't forget to hit the notification bell and the subscribe button para lagi po kayong updated sa ating mga susunod pang mga videos.